Welcome po si Sister Mian. You call me out upon the water, the great unknown will be my faith. And there found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Grace abounds in deepest waters. The sovereign wind will be my guide. For beneath my veil and fear surrounds me, you never fail, you won't stand now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you Spirit, my dresses without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith
the Lord. Napakagandang boses ko, ano? Sabi nga ng Diyos, tumawag ka sa akin. Alam niyo po yung pagtawag sa Diyos. Lahat naman po binibigyan niya ng pagkakataon na tayo pong lahat ay dapat tatawag sa Kanya. Okay, tingnan muna natin yung kasama natin. Ayan. Siya po yung magaling na senior natin. Sister Mia. Praise the Lord. Alam niyo po yung meron kang boss na ganyan at gagamitin mo sa Diyos, mas maganda yan. Kasi napaparakalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng hinig mo. Kaya ako naman po, ginusto ko man yan, kumanta, talagang wala sumablay talaga. Pero bago tayo papalaw, Bible study po ito, nagkataon, nagkakanta po sila, kaya pinakanta ko na lang po ng isang awitin patungkol sa Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Ang iyong salita, ang aming buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi nung kanta kanina, kung tatawag ka sa akin, dito po sa Jeremias 33:3, kung manalangin ka sa akin, pansinin nyo manalangin ka sa akin, particular, absolutely, sa Diyos lamang. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at may waga na hindi mo pa nalalaman. Yan po yung pangako ng Diyos sa mga tatawag sa Kanya. Kaya nagiging problema po, maraming tumatawag kung kani-kanino po pangalan. Halimbawa, nung panahon ni Jesus, sa Mateo 6:9, ganito ang turo naman ng Panginoong Yesus. Ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka, sambay nawa ang iyong pangalan. Yung sinabi ng Diyos at sinabi ni Jesus, tugma rin po yun. Sasambay natin ang Diyos sa kanyang pangalan. Kaya kapag tayo tatawag, ito po yung turo mismo ni Jesus, yung Ama namin. Alam niyo po yung kantang ito, very popular na po hanggang ngayon. At ginawa na po nilang kanta. Itong panalangin ito, yung Ama namin, ibang version na po ang naririnig nila ngayon. Pero maganda yon. Maganda yun. Para merong nagpapahala-hala sa atin. Ano po yung paalala? Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ito po yung importante sa buhay natin. Dito sa lupa, meron tayong sinusunod. Una, sa pamilya, tatay mo, o kaya kung buhay pa yung mga lolo mo, lola, tatay, nanay mo, o yung matanda pa sa'yo. Pag naman sa community, siyempre susundin mo ang barangay, yung mga namumuno, kahit na pangit ang ugali niyan, kahit mga kurap yan, susunod ka dyan, kasi nga, tungkulin po natin sumunod sa mga namumuno sa atin. Ngayon, pagdating naman sa spiritual, ang sabi dito, sundin ang kalooban mo dito sa lupa, gayon din sa langit. Ibig sabihin lang po nitong panalangin na ito, yung pupunta sa langit, yung sumusunod pa lang ang kalooban dito sa lupa sa ating Diyos Ama. Ano po, tandaan niyo po yan Napakahalaga po ang pananampalatayang yan. Yan makukuha po natin sa pamamagitan ng pagsunod. Tingnan niyo po dito sa 1:36, meron siya konting babala ito Di bali po, babasahin natin pa. Mas maganda naman. Total, nag-aaral naman po tayo, no? Meron siyang magandang dulot. Meron siyang masamang dulot. 1:36. Ang sumasampalataya sa anak kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Amen. Napakaganda, di po ba? Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak kay Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Yun po yung hindi maganda. Sa halip, manatili sa Kanya ang puhot ng Diyos. Ito po yung warning. Ang Diyos po ay napupot kapag hindi ka sumunod sa Kanyang anak na si Jesus. Kasi yung susundin mo kay Jesus, susundin mo po sa Diyos yun. Bakit? Yung salita po ni Jesus, yun po ay salita ng Diyos. Ito po nakalagay sa 1:12:49. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang, ang sabi ni Jesus, ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50, at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan, kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag ko. Pag sinunod mo, anong bunga? Buhay na walang hanggan. Ama namin, nasa langit ka, dumating nawa ang iyong kalooban, ay ang kaharian, sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Yung buhay na walang hanggan, patungo po sa langit yung kaibigan. Ano lang ang kailangan? Ang pagsunod po sa Kanyang anak. Tayo pong mga tao, tandaan nyo kung si Jesus nga po, nang isinilang siya sa laman ni Maria, sumunod siya. Sumunod siya. Ito ang nakalagay po sa kasulatan ayon kay Pablo, Filipos 2:5. Magkaroon tayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kung meron po tayong kaisipan, itulad natin sa kaisipan ni Kristo. Ano po ang gusto ni Kristo? Ang sundin po ang Kanyang Ama. Dapat ganun din po tayo. Hindi naman po masama mag-enjoy tayo dito sa ibabaw ng lupa. Pero tatandaan nyo, ang una po talaga ay God first. Ano man po mga bagay sa lupa, pang segunda na lang po yan. Tandaan nyo po yan, secondary lang po. Bakit? Lahat ng bagay dito sa lupa ay lilipas at mawawala. Tingnan nyo po yung mga cellphone nyo ngayon, kaibigan. Kayong mga may cellphone, hindi ba nagsimula tayo sa cellphone na maliliit, yung 3310, yung mga ganun ba? Pero anong nangyari? Taon-taon po nabuhunlad ang cellphone. Hanggang ngayon, ang ganda na po ng mga cellphone ninyo. Sige, tingnan nyo po yung inyong experience nang gumamit po kayo cellphone. Di po ba? Dapat ganun tayo sa Diyos. Aba lumilipas ang panahon, mas lalo po tayo kumakapit sa Diyos sa paglilingkod. Tuloy po natin. Ang sabi rito, nagpakumbaba siya, naging masunurin sa kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Anong ginawa ni Jesus? Sumunod siya sa Diyos hanggang kamatayan. Tayo po, hindi naman po tayo pinapatay. Di mas lalong tayong sumunod. Kasi, ang pagsunod po natin, ang ending, ay langit. Sino bang taong ayaw makarating ng langit? Minsan sabi ko po sa Bible study ko, may mga kabataan, tinanong ko sila, anong gusto ninyo paglaki ninyo? Sabi nila, gusto ko pong mag-engineer, mag-doktor, mag-sundalo. Pero wala akong narinig na gusto kong maging pastor. Wala akong narinig na gusto kong maging pari. Sabi ko, bakit kaya ganon? Ba't tayo, wala? Sa tagal ko pong nagsishare ng Word of God, wala po akong narinig na maging pari or maging pastor. Gusto nila puro engineer, doktor, nurse, teacher, kasi po mayroong pakinabang. May pakinabang. Siyempre, pagkapari, pagkapastor, wala po kasi sweldo. Yun ang iniisip ng kabataan. Wala po talaga sweldo, kagaya ko. May sweldo ba dito? Wala. Opo, biyaya lang ng Diyos. Bawat bahay na pinupuntahan ko naman. Mababait sila. Sila po yung supporter ko sa material na bagay.
Ano po? Ganyan po ang paglilingkod sa Diyos. Si Jesus po sumunod siya hanggang kamatayan. Ang ating pagsunod po hanggang kamatayan din po, kaibigan. Pero hindi tayo papako hanggang malagutan tayo ng hininga. Kailangan God first po tayo. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Lilipas ang mundong ito. Mawawala ang mundong ito. Anong sabi ni Juan? Dito po sa unang 1. Kahit ano pong pagnasahan natin dito sa ibabaw ng lupa, darating ang araw, lilipas at lilipas ang lahat ng iyan. Ganito ang sabi ni Juan. Unang 1 chapter 2, verse 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan. Oh. Isipin niyo po, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Oh. Sino po yun? Yung pong nakakaunawa sa Lord's Prayer, yung Ama namin, di ba nakalagay doon? Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa para na sa langit. Eh yung iba po kasi, yung Lord's Prayer na yon, kinakanta nila kayo. Kinakanta nila kasi ginawa ng kanta rin yan, no? Pero hindi po nila lubos maunawaan yung mensahe ng awit. Pansinin niyo po, kapag kinakanta niyo po yung Lord's Prayer, namnamin niyo po bawat talatang nababanggit doon. At siguraduhin niyo po na yung ano ba yun? Alam mo yung Ate Yerly, alam mo ba yung kanta na yun ang manamin? Katayin mo nga. Katayin mo lang. Oh. Sambay. Oh. Dito sa lupa, para sa langit. Stop. Hindi ba ang ganda ng kanta? Anong meaning ng kanta? Sundin ang kalooban mo. Pero bago dumating yon, nawa dumating ang iyong kaharian. Alam niyo po, magkasama po yan. Hindi ka pag-aharian ng Diyos kung hindi ka susunod. Opo, hindi ka pag-aharian ng Diyos kung hindi ka susunod. Kaya magkasunod na talata yun sa kanta. Oh. Para makasigurado po tayo, makarating tayo sa langit, anong gagawin natin? Sumunod. Bakit ka sumusunod? Sapagkat siya naghahari sa ating buhay. Kasi hindi po tayo makasusunod kung hindi po siya maghahari sa ating buhay. Alam niyo, maiksi lang po ang buhay dito sa lupa. Hindi ba pag araw ng hundas, pag nagpunta kayo sa simenteryo, anong nakikita niyong sukat ng mga nicho? Huwag na yung nakabaon sa lupa kasi nakabaon yun eh. Yung mga nakalitaw, mga nicho, hindi po ba may maliit, may katamtaman, may malaki? Ibig lang sabihin po, wala pong limit ang kamatay. Maring mamamatay kang maliti ay bata, pwedeng at the middle age or matured. Ang mahalaga po, bago tayo dumating sa ganung kalagayan, tayo po ay makakatiyak dito pa lang sa lupa, nakasunod na po tayo sa Diyos. Alam niyo po, kaya nga yan, sabi ko kanina yung 1:16, napakaganda yun, pero meron siyang babala. Pag hindi ka sumunod, anong sabi niya? Galit sa iyo ang Diyos. Hindi baling magalit na po ang kapitbahay mo. Huwag lang ang Diyos ang magalit, kaibigan. Kasi pag nagalit ang Diyos, meron siyang paglalagyan sa mga taong kinagagalitan niya. Ang alin yun? Ito, panghuli. 1:16. Kung tawagin po nila ito ay puso ng Biblia.
sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kahit sa isang anak na si Jesus, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak sa apoy ng impyerno. Doon po ang kinagagalitan ng Diyos na hanggang umabot po sila sa kamatayan, hindi po sila nakapagsisi, sa impyerno po sila itatapon ng Diyos. Yun po ang galit ng Diyos sa tao. Pero hanggat nabubuhay po tayo, mahal naman tayo ng Diyos. Kagaya ng binabasa ko, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Ibig sabihin, anumang sama mo, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Tanong, mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba ang Diyos, kaibigan? Kayo na po sumagot niyan. Kasi damdamin niyo na po yan. Hindi ko na damdamin yan. Pero kung ako tatanungin niyo, gusto ko magkasama-sama tayo sa langit. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Kung tatawag kami sa iyo, hindi kami mabiglo. Kami po ay magiging matagumpay, gaya ng iyo pinangako sa mga naglilingkod sa iyo. Maraming salamat po. Ito po inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa Barangay 102 po tayo. Sunay, District 1, Tondo, Manila. At nasa tahanan tayo ni Ate Merly. Ayan. Ito po ang sister niya. From Pangasinan, si Ate Merly po. At yung senior natin, ang kanyang manugang. Ano? Ano po? Sana meron po kayo natutunan, meron po sanang naiwan sa inyo. Kung may Bible po kayo, pwede nyo ako sundan. Kahit anong Bible po, welcome naman po sa akin yan. Sige po. Hanggang sa susunod na Sunday. God bless us all po. Bye!